1,000 sing, I fall before the King. Soon will he be changing me, clothed in immortality, swallowed up in victory, and evermore to be. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating midweek prayer meeting. At sa gabing ito, tayo po ay pangunahan ni Brother Ray Menjola. Pero bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song at opening prayer po ni Brother Aldrin Menjola. At makakarinig po tayo ng mensahe ng awit. At pagkatapos ng mensahe ng awit, tayo ay makakarinig ng mensahe mula kay Brother Ray. At pagkatapos po nun ay ang mga prayer request at closing song.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for getting us throughout this day, and thank you for your never-ending guidance and blessings and protection to us each day. Please continue to bless us this evening as you have our midweek. May you bless the speaker so that they may impart the message that you would like us to hear, and so that we may understand it clearly and apply it to our hearts and our minds and show it in our daily lives so that we may use them as light and blessings for other people as well. And continue to kind of bless us throughout this evening and keep us away from any possible harms and dangers and forgive us from the sins that we end up committed against thee. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen.
Muli po magandang gabi. Happy midweek po sa ating lahat. Sa gabi pong ito ay pag-aaralan natin ang may kinalaman sa kapatawaran. So the meaning and power of forgiveness. So how many of us have experienced this? So I hope everybody na nanonood nito ay masasabi na naranasan ko na kung anong ibig sabihin ng napatawad. Sapagkat hindi po maganda ang pakiramdam kapag ikaw ay nakagawa ng mali. Kung alahan natin si Adan at si Eva, nung sila ay gumawa ng kasalanan, sila ay nagtago sa harap ng Panginoon. So ito ang nagagawa ng kasalanan. No? It creates a division. It creates an ill feeling. It creates guilt na hindi naman dapat nating nararamdaman kung hindi natin ginawa yung pagkakamali. So para maintindihan natin ito, let's define first what is forgiveness. Sabi dyan, it is a noun, the action or process of forgiving or being forgiven. So forgiveness ay ang pagbibigay ng kapatawaran. And what does it mean to forgive? So there are three types ng meaning nito. First is stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw, or mistake. So kapag gumawa ng hindi maganda sa iyo ang isang tao, ay kapag pinatawad mo siya, ay ito yung pag-aalis ng galit at sama ng loob sa isang bagay na hindi magandang nagawa sa iyo. Another definition of forgive is cancel a debt. So may utang, pag sinabi pinatawad, sige, wag mo nang bayaran ang iyong pagkakautang. And it's also used in polite expression as a request to excuse or regard indulgently one's foibles, ignorance, or impoliteness. So, gamit din sa para maging polite. But eventually, ang pinaka-focus natin dito is regarding dun sa pag-alis ng galit at pagtanggal ng pagkakautang. Sa Luke 5:20, may sinabi dito na, and when he saw their faith, he said unto him, man, thy sins are forgiven thee. So ano itong eksenang ito? Kung inyong maalaala, sa pangangaral ni Kristo, sa panahon ng narito pa siya sa lupa, ng kanyang katawan ay narito sa lupa, ay pinagkakalipunan siya ng mga tao. And there is one instance na punong-puno na yung bahay na kanilang pinagdadausan ng pagpupulong. Ay meron isang may sakit na feeling niya hopeless na siya. Parang gusto ko nang mamatay, naghihintay na lang ako ng kamatayan ko. Pero yung mga kaibigan niya, hindi ka pa pwedeng mamatay. Kailangan gumaling ka. At naniniwala kami ng tagapagturong ito ay kaya kang pagalingin. And what do you think is the main reason why this person is feeling hopeless? Now, dun sa eksena na makikita natin, wala nang chance na siya'y makalapit kay Kristo kasi punong-puno ng tao. Pero nakita natin yung faith ng kanyang mga kaibigan, hindi kami titigil hanggat hindi ka namin ilalapit kay Kristo. So binutas nila yung bubong, umakyat sila at binutas yung bubong, inilapag yung lalaki sa harap ni Kristo. At anong reward ang ibinigay ni Kristo dun sa tao? Sabi niya, nakita niya yung faith ng mga kaibigan mo. Nakita ko yung faith ng mga kaibigan mo sa isip ni Kristo siguro. No? When he saw their faith, he said unto him, man, thy sins be forgiven thee. Gaano po kahalaga yung marinig na pinatawad na kita o napatawad ka ng Panginoon? Alam niyo po sa isang tao na hopeless, depressed, na parang wala na pag-asa sa buhay, kasi nakagawa siya ng maraming kasalanan, to hear that he was forgiven is actually greater than his physical maladies. Kaya mas nagre-rejoice yung tao na napatawad ako ng Panginoon. Pero sabi ni Kristo, alin bang mas mahirap? Kasi naisip ng mga tao sa paligid, ito ay namumusong blasphemy. Sino makapagpatawad ng kasalanan kundi Diyos lamang? Sabi, alin bang mas mahirap? Yung sabihin ko na pinatawad na ang kasalanan mo? O yung tumayo ka, kunin mo ang iyong higaan at lumakad? Sabi siyempre ng mga tao, siyempre mas mahirap ang magpalakad
nang hindi na nakakatayo kaysa sasabihin lang na pinatawad na. Kaya sabi ni Kristo, pero para maipakita ko sa inyo na may kapangyarihan ako magpatawad ng kasalanan, sinasabi ko sa iyo, arise, take up the bed and walk. So what do you think is the feeling of that individual? Do you think that person will go back to his old ways, doing his old habits and sins? Kung papansinin niyo po, ang mga taong bumabalik sa kanilang mga ginawang kasalanan does not really appreciate the forgiveness na binigay sa kanya. Kasi ang totoong napatawad at kumikilala na siya'y pinatawad, he will live righteously. He will live rejoicing every day that God has given him the privilege na mabuhay pa para maglingkod sa kanya. If you can remember, merong isa pang kwento sa Luke 7:41 and 42 tungkol sa dalawang may utang. Itong dalawang may utang na ito ay ang eksenang ito ay sa panahon ng merong isang leader ng simbahan ng pangalan si Simon. In-invite niya si Kristo. Pero dahil pinagaling siya ni Kristo Pero yung kanyang prejudice at yung kanyang discriminatory eye ay hindi pa nawala. Kasi nung dumating yung mga kagaya ng mga Skriba at Pariseo ay binati niya, binuhos niya ng langis, hinugasan ng paa, pero nung dumating si Kristo ay hindi niya inasikaso. Bagaman si Kristo ang panauhing pandangal, ay iba yung treatment na ginawa niya. So maybe nahihiya pa siya na siya ay tawaging tagasunod ni Kristo. But eventually, hindi niya binigay yung customary greetings kay Christ. All of a sudden, may dumating na babae. May daladalang alabaster box. At ayon sa aking research, sabi sa internet, ano ba ang halaga ng isang pabango na yun? Spikenard oil ang tawag. It says it is a year's wage. Ang halaga nito ay katumbas ng pagtatrabaho ng isang buong taon. So it is actually a fortune. And si Judas, no, sayang ito. Dapat ibinigay na lang sa, dinonate na lang para sa mahirap. But Christ accepted the gift. At sa isip ng mga tao, kala ko ba banal itong tagapagturo nito? Bakit siya pumapayag na hawakan ng makasalanan? Take note, that same person is si Mary Magdalene na pinatawad ni Kristo. So, sa kanyang gratefulness kay Christ, ay ibinuhos niya yung kanyang kayamanan kay Kristo. So therefore, nagtanong si Christ. Kasi iniisip ng mga tao, kala ko ba banal ito? Bakit makasalanan ang nasa kanyang harapan? Sabi ng Panginoon, merong dalawang may utang. Yung isa ay 1,000, yung isa ay 1,000,000. Sinabi ng pinagkakautangan nila na huwag mo nang bayaran ang iyong utang. Hindi ito yung eksaktong wording si Christ, pero binibigyan ko lang ng illustration. Yung isa may utang ng 1,000, yung isa may utang ng 1,000,000. Sabi ng pinagkakautangan ay huwag na ninyong bayaran, pinapatawad ko na kayo. Ang tanong ni Kristo, sino sa tingin mo ang mas magmamahal doon sa nagpatawad ng kasalanan? At anong sagot? Yung pinatawad ng mas malaki. So dito makikita natin, those who are truly forgiven, actually those who have been swimming in sin, living sin most of their lives, pag ito nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos, mas nagiging silang aktibo sa gawain ng Diyos. Hindi ko na siguro kailangan pang tingnan ang datos, pero lahat tayo nakakaalam. Sino ba ang mas masigasig sa gawain ng Diyos? Adventist na lang. Sino ang mas masigasig sa gawain ng Diyos? Yung born Adventist o yung converted Adventist? At sino yung mapanghusga sa kapwa? Yung nakagawa ng maraming kasalanan o yung sa tingin nila buong buhay nila ay sila'y banal? Now this is the reality. When we think of ourselves as
we are all right with God. Mula pa pagkabata, Seventh-day Adventist na ako eh. And all of a sudden, merong isang tao na pinatawad ng Panginoon. Eh hindi mo siya kagaya. Uy, ako strict ako sa ganito. Ako, ganito ako. Alala niyo yung two worshippers? Sabi ng Pariseo, Panginoon, salamat, hindi ako katulad ng ibang tao. Ako'y nag-aayuno 2 beses ang linggo. Nag-iika po ako sa kalit-liit ang mga bagay. Salamat at hindi ako katulad ng mga taong ito. Anong sabi ng publikano? Panginoon, patawarin mo. Patawarin mo ako, isa akong makasalanan. So dito makikita natin that the power of forgiveness ay meron talaga siyang power sa taong marunong kumilala na siya'y makasalanan. But when we are like the scribes and Pharisees, that we think sa mahabang panahon ng buhay natin, tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lumalabas tayo yung mga mapanghatol. Salamat, hindi ako katulad ng iba. Mas mabuti pa nga ako sa kanya. Sandali. Baka hindi mo pa nararanasan yung kapatawaran na naranasan ng mga taong nakagawa ng kasalanan. Another illustration is the unforgiving servant. Merong dalawang may utang sa hari. Yung isa, hindi pala. Merong isang tao na may utang sa hari na malaking halaga at nung lumapit siya sa hari, sabi niya, mahal na hari, hindi na ako makakabayad ng utang ko sa iyo. Anong sabi ng hari? O sige, wag mo nang bayaran yung iyong utang. Paglabas niya, nakita niya yung taong may utang sa kanya ng mas maliit kaysa dun sa utang niya sa hari. Anong ginawa niya? Sabi niya, ikaw, bayaran mo yung utang mo, tagal-tagal na. So, since hindi makabayad yung tao, ipinakulong niya. Nung nalaman ng hari, anong sabi sa kanya? Bakit hindi mo ginawa yung ginawa ko sa iyo? So how can we pray, forgive us our debts as we forgive our debtors when we cannot forgive others? Gusto mong mapatawad ka? Matuto kang magpatawad. Tandaan natin, susukatin ka sa bagay na isinusukat mo sa ibang tao. Patatawarin ka kung paano ka nagpapatawad. So if we can forgive as much as Christ forgives, then di ba pag si Kristo nagpatawad, burado lahat ng kasalanan mo. Kasi ang tao, pinapatawad kita pero hindi ko kakalimutan kasalanan mo. Now, why is Jesus hated when he was here on earth? Sabi dito sa Matthew 23:23. Hindi pala. Ito ay sa sulat ni Sister White. Jesus was misunderstood by his brothers because he was not like them. His standard was not their standard. In looking to men, they had turned away from God and they had not his power in their lives. The forms of religion which they observed could not transform the character. They paid the tithe of mint and anise and cumin, but omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. So ito yung punto na bakit nagagalit yung mga kapatid ni Kristo sa kanya? Dahil iba siya kaysa sa kanila. Yung kanyang gawi, ang kanyang paraan ng pag-iisip, ang kanyang paraan ng pananalita, ang kanyang pag-uugali ay hindi alinsunod sa itinuturo ng mga tagapagturo ng relihiyon. Pero nakikita nila na may kakaiba kay Kristo. The example of Jesus was to them a continual irritation. He hated but one thing in the world, and that was sin. He could not witness a wrong act without pain, which it was impossible to disguise. Between the formalists, whose sanctity of appearance concealed the love of sin, and a character in which zeal for God's glory was always paramount, the contrast was unmistakable. So saan lang nagagalit si Kristo? Pag iniinsulto siya, hindi siya lumalaban. Hindi siya sumasagot ng masakit na salita. Nagagalit siya sa kasalanan. Hindi siya nagagalit sa makasalanan, nagagalit siya sa kasalanan. Kaya kapag kinumpara siya doon sa mga formality ang pinag-uusapan, ang mga Hudyo kasi, ang mga Pariseo at Skriba, marami silang forms of holiness. They pray aloud sa streets, they wash their hands, marami silang mga ritual. And Jesus is not following those things. And they think na si Kristo, kaba, hindi ito banal. No? Pero makikita pa rin nakakaiba yung ugaling meron siya. Because the life of Jesus condemned evil, he was opposed both at home and abroad. His unselfish integrity were commented on with a sneer. His forbearance and kindness were termed cowardice.
So, dahil hindi nga siya lumalaban, luwag ka. Pero hindi nila mahindian o hindi nila mapasubalian na mabuti ang buhay ni Kristo. Now, ayon kay Uriah Smith, sa pag-describe niya kay Sister White, sabi niya dito, she is not self-conceited, self-righteous, and self-important as fanatics always are. I have frequently come in contact with fanatical persons and have always found them to be full of pretensions, full of pride, ready to give their opinion boastfully of their holiness, etc. So, sino pala yung mga fanatiko? Self-conceited. So, ang tingin sa sarili, sila yung laging tama. Ang tingin sa sarili, sila ang banal. Self-righteous. So, and self-important. Kailangan bigyan nyo ako ng mahalagang papel sa lahat ng bagay. Paupuin nyo ako dun sa pinakasentrong upuan. Sa ano yun? Gawin nyo ako laging panauhing pandangal. So, ang mga panatiko ay punong-puno ng pagpapanggap, pagmamataas, at laging handang sabihin at ipagmayabang ang kanilang kabanalan. Ako nga, ganito ako eh. So, when there's a preacher, keep on preaching and said, ako nga ganito, kami nga ganito. So, sino ang na-highlight? It's not Christ, it is self. So, ito pala ay kapanatikuhan. Sabi sa Luke 18:11, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other... Ito yung, sabi ko kanina, ito yung panalangin ng Pariseo. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ako katulad ng ibang tao. Extortioner, ano ba ito, manunuba, unjust, adulterers, or even as this publican. So, sinabi pa niya, publikano sa likod ko. Anong sinabi niya? Ako'y nag-aayuno 2 beses ang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking tinatangkilik. Pero nung si Kristo dumating dito sa lupa, ano akusasyon sa kanya? The Son of Man is come eating and drinking, and ye say, behold, a gluttonous man and a wine beaver, a friend of publicans and sinners. Ba't nagagalit kay Kristo yung mga Skriba at Pariseo? Kasi dapat kung banal ka, sa amin ka sasama. Bakit ka dyan sa mga makasalanan o sa mga manginginom at sa mga matatakaw nakikisalamuha? So therefore, dahil hindi si Kristo katulad nila na banalan sa pandabas na anyo, ay nagagalit sila kay Kristo at inaakusahan siya na siya din ay manginginom at matakaw. Then the Pharisees and scribes asking, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? So yung issue tungkol dun sa hindi pag-ugay. So anong kinakainis nila? Ba't hindi ka sumusunod sa tradisyon? And some of the people today would like us to follow kung ano yung lifestyle nila. Dapat kung ano sila, ganun tayong lahat. And they're being offended kapag nakakita sila ng mga tao na hindi nila katulad. Ay, unrighteous yan si kapatid. Ay, hindi yan qualified na maging ministro. Kasi hindi siya kasing stricto nitong mga tinitingala naming mga tao. Si Kristo ganun nga eh. Ang tingin sa kanya, manginginom. Ang tingin sa kanya, matakaw. Kasi sino kasalamuhan niya? Yung mga taong inaayawan ng mga nag-aangking may kabanalan. Oh, how hard many make the Christian life. They climb the steep, briar path, staggering under imposed burdens as though they must tinker up the characters of others. They do not experience the sweet peace of Christ. They do not grasp the help Jesus gives them, but they are continually grieving over supposed wrongs of others and overlook the cheating blessed tokens for good all along their pathway. Alam nyo, kapag ang kasama mo, puro na lang mali ang nakikita. Ang hirap kayang kasama ng ganun. Bawal ito, bawal yan. No? They fail to appreciate the roses because they only see the thorns. Alam niyo po, ang maglingkod kay Kristo ay dapat masayang experience. Now, if you have read the Pilgrim's Progress, yung doon si Christian, as he travel, meron siyang buhat-buhat na napakabigat na bagay. Bakit mabigat? Kasi, yun yung mga bagay na ayaw niyang bitawan. Sometimes, ganun tayo sa buhay natin. We harbor ill feelings. Yung mga simula pa ng pagkabata natin, iniipon natin yun. And it makes us weary.
Yung sweet peace of serving the Lord, yung sweet peace of being with the Lord, hindi natin ma-appreciate. Kasi ang isip natin, dun sa mga bagay na nangyari sa nakalipas, na hindi na natin maaaring balik. Sa mga bagay na hindi natin makontrol, masamang-masama ang loob natin. So what will happen if we do that? We are like Christian dun sa Pilgrim's Progress. We are burdening ourselves with a burden na hindi naman natin dapat buhatin. So kaya nga, anong sabi ni Christ? Cast your burdens upon me and I will give you rest. Ba't ka nabibigatan? Kasi yung pasanin gusto mo ikaw ang magbuhat. Sabi nga ni Christ, ibigay mo na sa akin, Panginoon, gusto kitang tulungan magbuhat niya. Diba? Diba? Yung illustration natin, para kang sumakay sa karitela, may buhat-buhat kang malaking bag. Sumakay ka sa karitela, tapos ayaw mong ibaba yung bag mo. Nung tinanong ka ng kotsero, anong sabi mo? Kasi tinutulungan ko yung kabayo. So, do you think your effort means anything kapag binubuhat mo yung bagay na binubuhat na nga ni Kristo? So, sinong pinapagod mo? Hindi ba sarili mo lang? Marami sa atin ang ganun. Kaya, hindi natin ma-enjoy yung pagiging Kristiyano. Hindi natin masabi na masaya ang maglingkod sa Panginoon kasi punong-puno tayo ng mga iniisip ng mga problema. Lalo na ang problema, pinoproblema natin ay hindi naman natin problema. Ay, si kapatid, ganito pa ang ugali niya. Si kapatid, ganito siya magdamit, ganito siya magsalita. Bakit mo pinoproblema si kapatid? Ba't hindi yung sarili mo ang problemahin mo? And then we become burdened. And sa halip na mapabanal tayo, yung kamalian ng kapatid ang iyong natitingnan. So anong mangyari? By beholding, we become changed. You keep on looking at the wrongs of others, you are wrong yourself. Di ba magiging ganun ka? Kasi ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung tama, nakatingin ka sa mali, hindi mo na-realize, ikaw na yung nakakagawa ng mali. So we should be weeding out of our thoughts all complaining and fault-finding. Let us not continue to look upon any defects that we may see. Hindi ko sinasabi na wag nating punahin kung may nakikita tayong open sin. Ano? Pero yung mga supposed sin, ay brother, may oil ka pa. Ay brother, kumain ka ng may asukal. Ay brother, ang suot mo hindi laging long sleeve. Ano yung mga bagay na napaka minor things and we major on that, then we fail to appreciate the life and the happiness of being a servant of God. Bumabalik tayo sa panahon ng mga eskriba at pariseo na nagbibigay sila ng napakaraming pasanin na hindi naman dapat pinapasan. And that makes the religion of Christ wearisome. Diba? Hindi ba dapat ang Kristiyano masaya? Hindi ba dapat ang paglilingkod sa Panginoon ay may kalayaan? Bakit ang paglilingkod natin ay parang napakabigat? Ang mukha natin ay laging nakasambakol. Akala mo ay laging inuutangan na hindi binabayaran. So do we represent Christ if we are like that? If we would get the right hold on God, we must keep beholding the great precious things. The purity, the glory, the power, the kindness, the affection, the love that God bestows upon us. And thus beholding, our minds will become so fixed upon these things of eternal interests that we shall have no desire to find flaws in others. Diba? Be lenient in others, be strict to yourself. Kaya kung ikaw nakapanagumpay na, praise God. Kung hindi pa sila nakakapanagumpay, pray for them. Ba't ka naiinis? Ba't ka nagagalit kung hindi mo pa sila katulad? Hindi naman tayo sabay-sabay ng paglago. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kasi baka yung taong hinahatulan mo na hindi mo pa katulad sa ibang bagay, ay nakapanagumpay na siya dun sa bagay na hindi mo pa kayang panagumpayan. And the fact is, you are judging him while at the same time, mas worse ka pa pala sa kanya. So call to your mind the things worthy of your recognition and your praise. And if you are sharp to discern errors in others, be more sharp to recognize the good and praise the good. You may, if you criticize yourselves, find things as objectionable as that which you see in others. Then let us work constantly to strengthen one another in the most holy faith. So kung madali ka makakita ng mali ng iba, dapat mas madali ka makakita ng mabuti sa kanila. At kung maghahanap ka ng mali,
yung sarili mo ang lagi mong hanapan para tayo ay makapagtulungan at lumago at magpalakasan sa isa't isa sa pananampalatayang ito. So mga kapatid, anyone who really experienced the power of forgiveness will have the empathy sa mga nakakagawa pa ng kasalanan. Bakit? Kasi pinagdaanan nila yun. Kaya hindi judgmental yung mga nakagawa ng malaking kasalanan because they themselves know what it feels to be struggling against sin. Kaya judgmental yung sa tingin nila hindi sila nakakagawa ng kasalanan because they have never felt really the power of forgiveness. So nawa sa atin walang makita ganun. Because alam niyo po ang pinakamagandang pakiramdam, alam yung literal na natusok ka ng salubsog. Ano ba sa Tagalog yun? Splinter sa English. Di ba kahit maliit yun, hindi ka mapapakali. Pero the moment na matanggal siya, di ba parang ang laking ginhawa ang mararamdaman mo. So that's how sin stings us. But if we experience the power of forgiveness, then we will become more empathic dun sa mga tao na hindi pa nakakapanagumpay at nag-i-struggle pa sa buhay. And if we do that, hindi ba't magiging masaya ang bayan ng Diyos? Hindi ba't magiging masaya ang samahang ito? Na sa halip na yung kamalian ng iba ang pinag-uusapan, anong sabi? If there any virtue, if there any praise, think on these things. Hindi yung mali ang hinahanap mo. Hindi yung mali yung pinagkakalat mo. Papuri sa Panginoon at kabutihan ng mga tao. Yun yung kailangan nating ipamatita. So nawa po tayong lahat na nakapakinig at nakabasa nitong ng ating pinag-aaralan ay maranasan natin ang tunay na ibig sabihin ng kapatawaran upang tayo mismo ay matutong magpatawad at ang paghatol ay huwag nating gawin sa mga taong hindi pa nakakapanagumpay. Pagpalain po tayong lahat at magandang gabi. Amen. Maraming salamat, Brother Ray, sa iyong napagandang mensahe. So tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon na kailangan natin magpatawad kasi paano tayo papatawarin kung kahit sa sarili natin ay hindi tayo nagpapatawad. At huwag din tayong magtingin sa ibang tao, huwag mong tingnan yung mga mali nila. Kasi baka pagdating ng panahon matulad tayo ng yung dispatcher, alam niyo yung dispatcher, yung nagtatawag ng pasahero sa isang van, tapos pag puno na ang van, siya ang maiiwan. Huwag sana pong ganun. Kung ano man, ang sarili mo ang yung titingnan kung anong mali ng gawa mo, hindi yung mga mali ng iba. Kasi alam naman natin na nagkakasala tayo, kaya huwag nating tingnan yung iba. Tingnan natin yung sarili natin. At ngayong gabi po, tayo ay dadako na sa ating mga prayer request. Kung sinong may mga prayer request, mag-open lang po kayo ng inyong mic. Upcoming youth speak po dito sa sasakyan, maayos na sasakyan po at gadgets para sa
training school. Saka mga activities din po ng association. Mr. and Mrs. Pray for Mr. and Mrs. Wad as who are undergoing a 10-day cleansing program daw po in Baguio. Mga activity po ng ASDA at success po ng training. More blessing po din po sa sponsor tsaka sa mga teachers ng training po. Mga kabataan din daw po sa Jensan at mga kapatiran din na kasama sa ASDA.
Pati po daw yung yung college students na may sa- may Saturday class schedule daw po. Praying din pray for ano po yung healing daw po sa kapatid ng papa ni Ate Angel tsaka may mga karamdaman din po. Kanino? Kapatid po ng papa ni Ate Angel. Oo. Sinong angel? Ibang lista po. Family na lang. Angels family. Angels family lang daw po. Family. Nakabalik na ba si Angel? Hindi na po daw babalik. Wala na bang ibang prayer request? At kung wala na, atin na po itong hati-hatiin. Ah, one, two, three, four. Ibigay po natin kay Sister Daniela Ruz. At 5, 6, 7, 8. Bibigay natin kay Brother Joseph Lugartos. 9 and 10 Ano po. ulit? 1, 2, 3, 4 kay Sister Daniela Ruz. Ulit daw? 1 to 1 to 4 po kay Sister Daniela Ruz. Ah, 5 to 8 po kay Kuya Joseph, Brother Joseph Lugartos. Nine and 10, closing prayer kay Brother Ray po.
Let's pray. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa buhat takas ninyo pong pinagkaloob sa amin at sa mga oras na ito na aming natalakay ang inyo pong mga salita patungkol sa pagpapatawad. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpatawaran at upang kami ay mapatawad din. Dinadalangin po namin, Panginoon, ah, ang Youth Speak sa Tumpa. Nawa po ay maging successful po ito at bigyan niyo po ng kaalaman ang gagawa o mag-create ng programang ito upang magbigay din po ito ng liwanag sa mga taong nakikinig. At dinadalangin din po namin ang Better Car for the Mission School and Learning Gadget, Panginoon. Ikaw lamang po ang nakakaalam kung ano at sino po ang gagamitin niyo upang masuportahan ang inyo pong gawain. Na ito pong lahat ay magbibigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. At isa din po na si Mr. and Mrs. Wadas who are undergoing sa 10 days cleansing sa Baguio, Panginoon. Ikaw po ang nakakaalam kung nawa po ay maging successful po ang kanilang programa doon na gumaling ang mga pasyente na kung saan ang inyong pong banal na pangalan at inyong pong banal na kapangyarihan ng maghari at magpagaling sa kanilang karamdaman. At especially din po ang activities and programs sa ASDA, nawa po, at ministry and churches. Ikaw po ang nakakaalam sa mga nangungulo o mga leaders ng programang sa mga programa ng ASDA, nawa ay maging successful po ang lahat ng mga aming mga hinihiling at ang mga programa na aming gagawin sa mga darating na panahon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang lahat ng bagay upang magamit po at ang aming mga kahinaan ay aming mapanagumpayan sa pamamagitan ng inyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga dalangin, pagpapatawad sa lahat naming mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pamuli po, Diyos, ayon po pagkapatuloy sa pagiling sa iyo ng mga kaibigan. Patuloy po namin ilapit sa iyo ang pagkatagumpay ng mga nag-aaral ng mga bilang misyonero sa ipong pinahintulutang sa katuparang pag-aaral. Nawa o Diyos ay ito po yung pagpalain at maging pagpapala sa lahat ng mga tao na nasa paligid at nais mo pong maabot ng iyong pabalita sa huling panahon na ito. At sa oras na ito, patuloy din po namin sa iyo nilalapit na patuloy mo rin pong bigyan ng kalakasan at magkapala ang mga sumusuporta sa aralang ito, O Diyos. At ganoon din po sa aming mga tagapagturo na patuloy na puspusin sila ng banal na espiritu at karunungang palangit na maibagi sa lahat ng mga mag-aaral ng katotohanan na nais mo pong matutunan. At ito ay magsilbing kalakasan ng samahang ito, O Diyos. At ang tagumpay ay patuloy namin hihiling buhat po sa iyo at magbigay luwalhati po sa iyong banal na pangalan. At sa oras na ito, patuloy din po namin sa iyong isinasamo ang aming pong mga kapatid na nasa Jensan, lalo po ang mga kabataan na batid mo, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Ikaw ang nakakaalam. Dalangin namin sa iyo na nawa. Patuloy silang paalalahanan, O Diyos, na hindi nila bitawan ang pananampalataya na ibigay sa kanila. At kung ano man ang mga pagsubok na kanilang daanan, nawa po ay ito ay magsilbing pagpalakas sa kanila, panagumpay ang bawat isa. Hindi lamang sila, O Diyos, bagkus ganun din po nasa iba't ibang dako pa na nanghihina din sa pananampalataya. Alawin ang bawat isa at bigyan ng kalakasan at patuloy na manghawak sa pananampalataya ang may kaloob po. At ganun din po, patuloy namin sinasamo din sa iyo ang patuloy na kalakasan at biyaya ay pagkaloob din po sa mga nasa pagharap sa kanilang mga
sitwasyon, na kalagayan, pagsubok, patuloy po namin isinasamo sa iyo, Diyos, na bigyan ng malinaw na nagkaunawa ang bawat isa sa amin sa mga hinaharap namin na mga pagsubok sa aming pong buhay, ay makita namin ang iyong pong biyaya at makita namin ang liwanag. Tingnan namin ang mga bagay na nangyari sa aming buhay na isang pagpapala at magkaroon kami ng lakas na patuloy sa iyong pong gawain, pagdatingkod. Patuloy din po namin sinasamo na nawa po ang bawat isa sa amin ay alalayan at patuloy nawa namin makita ang iyong pag-ibig at ang iyong punat na bisig at ang iyong kamay na siyang gumagabay sa aming paglalakbay dito sa sanlibutan ito sa pananampalataya na iyong pinagkaloob sa amin. At patuloy namin madama ang iyong pag-ibig at ito ang magsilbing lakas ng bawat isa po sa amin. At sinasamo ko rin po sa iyo, O Diyos, na nawa po ay puklurin at taliin ng iyong pag-ibig, lalo na po ang mga manggagawa na kinabibilangan ng samahang ito, O Diyos, na magkaisa nagagawa na upang matapos ang gawain sa sanlibutan ito at magbigay po ng kaluhatian sa iyong banal na pangalan at karangalan po sa iyo. Bigyan kami ng isang pag-iisip upang mapabilis po ang iyong pong gawain sa sanlibutan ito. Muli, maraming pong salamat sa iyong pagtugon at pagtingin sa aming dalangin. Ito pong lahat na iyong sinasamo at may kapasalamat alakala po sa iyong bugtong na anak ng Panginoon sa Jesus. So magpapatuloy po kami malapit sa inyong mga harapan at muling sinasamo na gabayan ng mga estudyante na mayroong pagsubok sa kanilang pagpasok sa araw ng Sabado na may bigyan sila ng kalakasan ng pananampalataya at manghawak sa inyong mga pangako na kayo'y gagawa ng paraan upang anuman ang mga suliranin ay mapanagumpayan nila. At ngayon din po aming nilalapit ang pamilya ni Sister Angel. Pwede namin na marami sa kanilang miyembro ang dumadanas ng sakit. Ang inyo po nawang mapagpalang kamay ang siyang humipo upang sila magkaroon ng kagalingan at maliwalhati ang hindi po aming pinasasalamatan isama sa amin at ang ipapatawad sa aming mga kasalanan at ikawat at kayo aming lulhati sa aming at sigwa sa pangalan po ng Jesus. At ngayon po ay tayo na po ay dadako na sa ating closing song. Every grace that brings you nigh.
Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating midweek prayer meeting. Tutuloy ko po kayong inaanyayahan sa ating mga online services, morning devotional, alas 5 ng umaga at evening devotional naman po, alas 6 ng gabi.